Nalikhay mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y paragalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Dalisay ang aking nais. Nalikhay mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y paragalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y paragalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Hayaan yung basahin ko po ang Exodus chapter 32 verse 7 hanggang 10. At sinalita ng Panginoon kay Moses, "Yumaon ka, bumaba ka, sapagkat ang iyong bayan na iyong isinampa mula sa lupain ng Ehipto ay nangagsisama. Sila'y humiwalay na madali sa daan na aking inuutos sa kanila. Sila'y gumawa ng isang buyang binubo at kanilang sinamba. At kanilang hinainan at kanilang sinabi, ang mga ito'y iyong maging mga Diyos, o Israel, nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Ehipto." At sinabi ng Panginoon kay Moses, "Aking nakita ang bayang ito, at narito, isang bayang may matigas na ulo. Ngayon bayaan mo ako upang ang aking pag-iinit ay mag-alab laban sa kanila, at upang aking lipunin sila, at ikaw ay aking gagawing dakilang bansa." Ano nga po kaya ang pakiramdam ng isang taong ang kanyang kausap ay matigas ang ulo? Maaaring hindi lang niya kausap ito, kundi kasama pa sa bahay, o kasama sa negosyo, o kasama sa araw-araw niyang pamumuhay. Ano po kaya ang pakiramdam ng isang taong nakakaharap ng mga taong katulad nito?
Paano kung sa panahon na na-encounter mo siya na siya pala'y matigas ang ulo, siya pa yung tao na pinag-alayan mo ng paglilingkod mo, pagmamahal mo, pagkalinga mo. Naalala ko tuloy yung kantang "Nang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo." At inahalin tulad ang kantang ito sa kung paano minahal ng isang magulang ang kanilang mga anak o ang kanyang anak na kinalinga, na halos ayaw padapuan ng lamok, ayaw mapagpawisan, at pinagsisikapan talagang magkaroon ng pinansyal na pagkakahunan upang maibigay lamang sa kanyang minamahal na anak. Paano nga kaya kung ikaw ang naroon sa kalalagayang ito, na na-encounter mo na matapos ibigay mo, ibuhos mo lahat ang iyong lakas at ang iyong pinansyal na pinagkukunan, ay talagang siya po ang binigyan mo ng panahon, pero lumabas pa rin po siyang matigas ang ulo. Hindi lingid po sa atin na mayroon po mga ganyang tao sa paligid, at marahil ang isa mo sa inyo ay naka-encounter ng ganito. Sa lahat ng pagmamahal at pagkalinga, katigasan ng ulo pa rin ang ipinalit. Paano na nga kaya na ikaw mismo ang naglingkod, nagpalaki sa kanya, lumabas na matigas ang ulo? Ito po'y kasaysayan sa panahon po ni Moses, na kung saan na mula sa lupain ng Ehipto, sila po ay nangagsisama. Nalungkot po ang ating Panginoon dito dahil sila po'y inalaya ng panahon ng ating Diyos sa pamamagitan po ni Moses, yung pagsasakripisyo po ni Moses. Pero sa halip ay tumalikod lang si Moses ng panandaliang panahon na kung saan nakipagtagpo siya sa Panginoon. Eto na, may mga ginawa ng mga kalukuhan. Kaya hindi po natuwa ang Diyos. So verse 7, pinakita po na nagsisama sila. So verse 8, ang sabi ng Diyos, sila humiwalay na madali sa daan ng aking inuutos sa kanila. Kumbaga may instructions. Very clear ang instructions. Sa halip na sumunod, sila gumawa ng isang guyang binubo. Naggawa sila ng sarili nilang way na hindi instructed by God. Lahat po na-offer na sa kanila. Lahat po pinakita ng mga kamanghamanghang bagay na dapat silang mag-alisto dahil ang nagsasalita ay Diyos. At doon nga po nagsabi sa verse 9, sinabi ng Panginoon, ang sinabi ng Panginoon kay Moses, aking nakita ang bayang ito at narito isang bayang may matigas na ulo. Biruin niyo po yung kahabagan ng ating Diyos. Sa pamamagitan po ni Moses, nagbeg po si Moses na wag na silang parusahan. Pero ang Diyos po ay nanatiling sa kanyang prinsipyo. Pagkamat maganda po ang kanyang paglilingap kay Moses, yung pagtingin kay Moses, still, ang sabi niya, ngayong bayaan mo ako upang aking pag-init ay mag-alab laban sa kanila. So verse 10. At upang aking lipunin sila. Kaya po, ang kalalagayan po na ito ay napakita po sa verse na nagalit po ang Diyos. Alam niyo po, siguro po, nakaka-experience po naman kayo ng mga taong matitigas ang ulo. Sinabi mo na ito ang direksyon, ibang direksyon pa rin ang ginagawa. Hanggang ang pupuntahan ay kapamakan. Maaaring na-experience nyo ito sa mga anak nyo, maaaring na-experience nyo ito sa kaibigan nyo, o maaaring na-experience nyo sa mga taong mahal sa inyo. Pero mas pinili nila ang magdesisyon ng mali, kaya napahamak, bandang dulo ikaw ang lalapitan. Sana nga lalapit sa inyo. Paano ko nagmagaling pa siya, nagmalaki pa siya. Paano na kung gano'n ang mangyayari sa kanya? Ano nang kahihinat na niya? At paano naman kung vice versa, ikaw pala yung taong binabanggit dito?
na nagbigay ng kasakitan ng loob sa iyong magulang, kasakitan ng loob sa iyong Panginoon, kasakitan ng loob sa iyong mga taong nagtiwala sa iyo. Ano po ang gagawin niyo? Ito po yung pagbibigay ng pansin lamang po na hindi po maganda talaga yung matigas ang ulo. Alam niyo po, kung magiging masunurin po lahat tayo sa ating Panginoon, magiging maayos po ang lahat ng patutunguhan natin. Huwag po tayong masyadong magsikay na gawin ang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Mapapahamak po tayo. Mas maganda po mabuhay na may kapayapaan sa Panginoon. At kaya nga sabi ng Panginoon dun sa verse 10, sabi kay Moses, at ikaw ay aking gagawing dakilang bansa. So si Moses po ang napaboran dito. Kaya po sa part ng ating paglilingkod sa Panginoon, maigi pong maunawaan natin. At tayo po ay kikilos dapat na ang alam natin na ang Diyos ay siyang may akda ng bawat panahon, bawat buhay po natin para hindi po tayo mapahamak. Ngunit ang Diyos ay nagpakita ng kanyang kabutihan lalo sa mga tao. Sa 2 Chronicles chapter 7, verse 14, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay nagpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking nandidingin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Sa ating sitwasyon po ngayon, mga anak ng Diyos, hindi po madali ang hinaharap natin ngayon. Kabi-kabila pong pagtitiis, kabi-kabila pong problema, ang hinaharap po ng ating bansa, maaari po kayo man po ay talagang nakaranas din ng hirap na ito. Pero ito po ang tanging bibigyan pansin po natin ng salita ng Panginoon, na kinakailangan po tayo ay makiisa sa Kanya, na kung tayo yung magpapakumbaba at dumalangin at lagi nating hanapin ang Kanyang kaluwalhatian, ang Kanyang mukha at talikuran ang kanilang mga kasalanan, didingin ng langit ang ating panawagan. Huwag po tayong mag-alala. Laging bukas po ang kamay ng Panginoon upang pakinggan ang ating mga hiling. Hindi po siya nagbabagong Diyos. Siya po noon, ngayon at magpakailanman. Kaya po manatili po tayo sa presensya niya na sumusunod. Ano man po ang mangyari, anong sitwasyon ang harapin natin, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang mga anak na hindi po matigas ang ulo. Kung meron pong sitwasyon ngayon sa buhay mo, nagpapakita na maaaring makasakit sa kalooban ng Panginoon, tigilan mo na yan. Sapagkat ang totoong pagpapatawad ng Panginoon ay ibibigay niya sa iyo. Ngunit kinakailangan po ang patuloy na pagpapakubaba, pananalangin at paghanap sa kanyang mukha. Dahil doon po natin lalong matatagpuan ang presensya, ang kabutihan, ang kapayapaan, ang kagalakan sa buhay natin. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating Our Daily Devotion. Purihin po ang Panginoon sa buhay po natin lahat. Ito po si Pastor Connie. Paalam po para sa ngayon.